this morning, mga kaigsunan. Atong ipadayon ang pagtuon sa the Book of Psalms. Naanata sa Psalm 43. Psalm 43. The title of this message is The Health of My Countenance. The Health of My Countenance. Mailhan na to, mga kaigsunan, nga okay ang atong kasing-kasing, kaya ang atong countenance, taas kay aura. Diba? Mailhan na to kung ang atong kasing-kasing dakog problema, kay ang atong nagdagway mga igsoon, diba? Mamalita gina siya unsay na adiri. So guba imong aura kung ang imong kasing-kasing guba sad. Okay, sa di pa ta mo padayon, let's all stand, mag-ampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to learn regarding sa panghitabo sa Book of Psalms, sa kinabuhi ni David. Nagampo mi, Lord, nga imo min tagaan og wisdom. Allow us to understand this message, O Lord, and please allow me also to deliver your message according to your will with your power and boldness. Thank you, Lord, for this opportunity to worship you, and we pray all these things in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. In Psalm 43, David calls upon God for deliverance from his enemies. He wants God's light and truth to lead him to worship Him. Daghan kay kaaway si David. Bisan mismo ang nagmentor niya nga si Saul, mga kaigsunan, nahimo niya ang enemy. O niya, ang iya pang kanang kuan, ang iya pang anak, nahimo niya ang enemy. Plus, daghan pa kaayo mga tao, mga igsoon, nga mga suyaon sa iyang kinabuhi, nahimo niya ang enemy. So, countless, according to him, countless ang iyang mga kaaway, mga igsoon. So, si David, ang nakanindot lang ni David, never good niya nga gikalimtan kung kinsa ray makatabang niya. So nanawag si David sa Ginoo for deliverance gikan tungod sa iyang mga kaaway. Now there are two things only in this message, mga kaigsunan, sa Psalm 43, and number one, ingon si David, defend me. Lord, defend me. Wala na siya nanawag og mga amigo niya, igsoon, og kana mga tao nga, mga sundalo niya, mga protector niya. Siyempre, hari, naadjog kay mga sundalo diha nga masaligan nimo. Pero wala gyud siya nagsalig ana mga tawhana nga i-defend siya. Mga igsoon, God is the defender of David. So David calls for God to defend him against ungodly people. Now, in our life, mga igsoon, how many ungodly people nga kanabitong gipanggamit sa yawa para pahunungon ka? How many ungodly people nga giaway lang kagkalit? Without any reason. Nga maglibog ka ba? Nganong nangaway? Nganong lain man na ilang buot na mo eh? Di ba? Kung nangalagad ka sa Ginoo, may experience yun na mo. Pero kung wala ka nangalagad sa Ginoo, digig ka ka-experience na kay di magkaangay sa mukon si awa. Sa mukon, bada lang wala ka trabaho. Ang samok sa mukon sa yawa, katong naningkamot og pangalagad. Pero wala ka naningkamot og pangalagad, ay sa mukon pa ka. Kakapoy-kapoy lang ka si yawa. Di ba? Kapuyon, baka na siya, no? Di man muhunong og panghilabot. Si David, mga igsoon, way laing gitawag ang Ginoo. Muna in verse number 1 and verse number 2 sa chapter 43, the Bible says, "Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation. O deliver me from the deceitful and unjust man." Lisod kaayo kung naay mga kaaway nimo, mga kaigsunan, that you don't even know who. Pero sa atong pagkakristohanon, igsoon, sama sa kinabuhi ni David, ang iya nagisgutan diha dili lang kay usa ka tawo, but nation.
ungodly nation. Kita sa atong kinabuhi, wala kita kay baw usa ka adlaw na ay mokalitlag abot sa atong kinabuhi nga i-persecute ta. We do not know. Mo na nga ang atong sikreto mga igsoon, ayaw na lang yung biya sa presensya sa Ginoo. Para secured ka kaysa musugod kag sa dili, di na nimo kinahanglan tawgon ang Ginoo kung nagkuyog mo pirmi. Amen. Automatic na nga mo defend ang Ginoo nimo kay gi-promise naman na niya. But sometimes murata og malayo sa Ginoo, and that is why nakapenetrate ang kaaway sa atong kinabuhi, nakadot ang ilahang atake sa atong kinabuhi, and that is why we call upon the Lord for rescue. Pero kung imong ma-experience sa imong kinabuhi nga nangalagad na jud ka ba? Nangalagad, duko sa pagpangalagad mga igsoon, di jud ka kabantay nga nara dito'y buot mo pakgang nimo pero giwakli sa Ginoo ba? Di ka feel sa problema? Unya inig review nimo sa kinabuhi nimo, hala, mo din nangahitabo di ay. Wa jud ka kay baw, ngano man gisecure ka sa Ginoo. Ma-feel na to ang problema, makadot ang atong kaaway sa atong kinabuhi the moment nga mo distansya ta sa Ginoo. The moment nga mohunong ang atong serbisyo sa Ginoo. Diha na to makita og ma-feel og makadot ang atake sa yawa mga igsoon. O kanang ikaw bitaw kanang bisag dili sa simbahan ba? Kanang nagtrabaho ra bitaw ka, wa jud kay pakialam usay pangitabo sa palibot sa imong kinabuhi. Kay busy man ka. Pero nagyaka ra ka, adaghanan nimo makita daghana nimo problema sa kalibutan. Di ba? Labi lang paborito kay nimong paminawon news. Pagkadaghan ng problema sa Senado, problema sa Kongreso, problema anang kanang napay kang nga wa pa gyud nasulbad o na si Trillanes ni kihan na pod ni Bongo og ni Duterte, tanawa ra guna kagubuta ni Pilipinas na to. Napay China nga magsig panggukod sa maghatod og kuan. Nya nagsige pa og paghimog pogo diri. Ato itlog ra gyud. Nawaragon, daghan kay problema. Pero kung muduko lang gyud ta og pangabig og kalag, mga kaigsunan, di gyud ta apektado ana. Because our economy is different than the economy of the world. Pero ang imong ekonomiya nakahigot gyapon sa kalibutan o sunod semana musakan na pod ang gasolina. Di ka problema na to ana pod. Di ba? Unya ang sweldo. Amay ganyan ni sa kagamay. Pero malagi kuwangan gyapon sila. Mga tao nagsiingon, kuwang ang sweldo, puni ang sweldo, tudluan unsaon nga di na ka magproblema og sweldo. Di masad mo to. Di mo katawanan kining tao. Pero kung duol kas Ginoo mga kaigsuonan, di gyud mo ma-feel unsay mga problema sa palibot. Unsay problema sa katilingban, wa gyud. It cannot hurt or harm you. Nag-enjoy ra gyud kag pangalagad sa Ginoo, inigkapuyon ka, pahuway. Kung kinahanglan matog, katog. Kung dili kinahanglan matog, ay tog. Pero kinahanglan gyud na matog. Kay ingon pa ni Brother Mike, pila to ka tuig, Brad? Ang imong makonsum kung di ka matog, gamay na lang nabili nako. Gamay. So, atong tan-awon ang Bible kasi kinatas sa anong edad mito sila, 900 plus. So, minus 10 years, minus 10 years, mao na ang atong edad doon, nangamatay na ta. Na sa 60, 80, daga na kayo og minus. Basig tinuod na imong theory, Brad. Pero tinuod yun na, if you don't sleep, magubag yun na imong system sa lawas. Tinuod yun na, that's a fact, mga igsoon.
Amen? Pero, ang kinabuhi sa matag tao, laminag nangalagad ka sa Ginoo, nagit kamot sa Ginoo. It is in the hand of the Lord. That is the most important thing nga atong isure. Kaya bisag unsaon na to, conscious kay ta, kinahanglan mo inom gyud ta aning supplement, vitamins, kinahanglan mo kaon gyud ta aning mga lamian nga mga sustansyado nga mga pagkaon, pero ikaw badlungon kay kas Ginoo. Di gyapon na siya mapuslan. Lahi man ni atong kinabuhi, ang atong kinabuhi lahi kaysa kalibutan. Mapuslan ni atong kinabuhi, mutaas ni atong kinabuhi according sa gi-promise sa Ginoo kung ang Ginoo gagamit ani. Length of days ang promise sa Ginoo. Mao na bisag pila pay manghilabot magakaigsunan sama sa naitabos kinabuhi ni David. Lima ka nation, unya unjust man, ingon siya diri, saksi panghilabot niya. Pero naa siya defender. Nganong ang Ginoo maiyang gitawag in verse number 2, for thou art the God of my strength. Amen. Why dost thou cast me off? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? Ngano nakadot man ni Lord. Ikaw man ang akong kusog. So kung itabo na sa kinabuhi ni David, mga igsoon, well, sa ato murag insulto kayo sa Ginoo ba nga nagkuyog-kuyog na siya nato pirmi. Pero makadot gyapon ang kaaway. Sa kinabuhi ni David, sa iyang panahon, mga igsoon, wa pa man siya puyi sa balang espiritu. Pero kining atong kinabuhi, magud karon, the Holy Spirit lives within us. We can call Him anytime, mga igsoon. We can communicate with God anytime we want. Pero ingon ana ang atong opportunity, but panagsaratam na wag gyapon sa Ginoo. Manawag na ta kanang naipit na gyud ta ba? Usay gani kanang naipit na ta. Di pa gyud Ginoo atong tawgon. Katapusan siya sa listahan. Dako kay ning problema atong kinabuhi kung iyon ana mga igsoon. Ang pag-ila ni David sa Ginoo, siya ang Ginoo sa iyang kusog. The God of my strength. Mao na iyang giingnan niya ko galingon, why dost thou cast me off? Ngano man ni ang kaning atong kaugalingon ba ngano man nga mura man taan ni gipang wiris-wiris. No, karon makapangutana gyud ta ana. Ngano man? He is with us and He promised that He will not forsake us. He will not leave us. So meaning, naikaaway diha, na nag-persecute nimo diha, pero hinumdumi, gi-persecute lagi ka, pero kinsay mo kuyog. Amen. Kinsay ni kuyog nimo. O nganong maapektuhan man ka sa problema, nga ang imo kuyog ang Ginoo man. Di ba? So, once na ang problema makapenetrate sa imong kinabuhi, karon sa atong panahon sa church age, unya, ma-discourage ka, maluya ka, mura bag imong gipasabot ba nga, Lord, mas grabe ni kay nimo, mas kusga ni ako problema kay nimo. Kaya naluya man ka. Di ba? Kuan gamay ra kay imong pag-ilas Ginoo. Mura bag kuyo kasi imong papa, unya kita kasi imong kaaway piting hadlukan nimo pa dita mga gidi pa dita diri pa. Kay wa kay salig sa imong papa. Pero grabe kay imong pagsalig sa imong papa kay Eskribador ba imo papa ba? Pa, aritagi pa. Kay na imo kaaway. Pa, ikaw pa'y mamugos pa, aritagi diri pa. Kay nakita nimo ba katong nagbully nimo? Patay karon na akong papa. O dapat ingon na ta maglakaw-lakaw aning kalibutan na. Mga persecutor, bantay mo ron, kuyog ko sa kong papa. Kuyog ang Ginoo nako. Pero sa umaling, mura magkita kulatado ta pirmi mga igsoon. Mura man tag na-cast down pirmi. So, muna itong pangutana, why dost thou cast me off? Unya niyo na baya ang Ginoo nga, I will never leave you nor forsake you. Yang anong ingon ana, maghapon atong feelings. Why go I mourning because of the oppression of the enemy?
Oh, mao ba rin gihapon imo pangutana? Sama sa pangutana ni David? Nganong na-oppress man ka? Kay wa ka nakahinumdom kinsay kuyog nimo. Amen. We are with the Lord and the Lord is with us. I make sure lang nga you are with the Lord. Kay sure man na the Lord is with us. But are you with the Lord? Hindi man na siya magbut-buot gud nimo. Maghuwat man na siya nga musalig kaniya, naghuwat na siya mga igsoon nga musunod kaniya, then makalihok siya sa imong kinabuhi. Pero di ka musunod niya, di siya malihok sa imong kinabuhi. Simple. So, dapat bukang bibig na to, Lord, defend me. Amen. So, sometimes naglakaw ta, I have my defender. Ninduta eh. Di ba? Di kay kitay mo defend sa Ginoo. Ang atong pagtuo mo ay atong taming. Dili kay ang pagtuo mo ay atong kay mga faith defender ta. Unsa na ni gibalik. Faith is our shield. Our faith in God will protect us. Dili atong protektaran atong pagtuo. Salamat na nahunong danaw eh. Balik waot kayo mga igsoon. Number 2, direct me. Direct me. So dili lang kay magsigil na tag-ingon sa Ginoo, Lord, defend me, defend me. Naay daghang problema, naay daghang kaaway, defend me, Lord. Unya pagkahuman di ka magpagiyas Ginoo, asa ka dapat mo agi. Magsigil kag panawag sa Ginoo kay nagpalaban ka, pero tudluan na gay ka, mayon na ka kay bawo na ko ana. Naay mga anak nga ingon ana og attitude. Kusog kayo magpahaba, kusog kayo magpalaban, pero og imong tudluan, di maminaw. O di ba? In reality, daghang mga anak nga ingon ana, mga igsoon, sa Kristohanong kinabuhi pa, wala. Daghan mga Kristohanon nga sigig ampo patabang sa Ginoo, mga igsoon, pero sa dihang naanay mensahe ihatag sa Ginoo, wala. Di mo tuod, dili mo receive, di mo accept, di magpag-guide. Kaya nga naman, alam na this. Attitude. Alam ko na yan. Muna, wag yun na siya ay paglaom sa kinabuhi, mga kaigsunan. Because you cannot know everything. Nobody knows everything. The learning process of life is never ending. Bisan pag-unsa ka maalamon aning kalibutan na, there is still something that you can learn. Even God, He said, learn from the ants. Learn from the kanang spiders. Di ba? Maka-learn ta sa mga gagmay. Bisan mga bata, maka-learn ta na nila eh. Di ba? Kamu mga, kuan kay mo, mga burara kay mo mga butang, learn from Ada. Where is my... Before mo biya sa lugar ba? Iyang i-roll call ng iyang gamit. Where are my things? Unya, di siya mulakaw, hantod, masecure niya, nga kompleto na iyang gamit. Bisag wa niya nada, iyang pangitaon. Asa mo ito? Wala na, bilin di ay. Di ba? Di wag gimawa. Di patudlo. Pero kaning mga kuan tan-aw nato nga dili mapuslanon, maka-learn pa day ta ana. Mo na siya kuwang sa tao. Dili ta magpatudlo, dili ta kanabitang student of the word. Kay para nato kuan naman ni kanang basa-basa lang gud. Dili instruction man ni. Amen. So if you truly read the Bible, what instruction did you get after you read? Kung ito ka nga instructional book ni nato, manual, after the preaching, unsa may mo nakuha para imong i-apply sa imong kinabuhi? Mo man ang reason nga mo basa tag manual because ganahan ta mo gamit sa item. Amen? Unya kaniya itong kinabuhi, sige na kaggamit.
Waka, wakay paminaw-paminaw sa manual. Muna sila nangaguba na mga igsoon. Awa na. Diha pa ka makarealize nga, wa, day ko nagpatudlo na. Muna, Lord, please direct me. David asked God to send His light and truth to guide him into God's presence. Mao na ang pinakanindot nga lugar sa atong kinabuhi, kaning presensya sa Ginoo mga kaigsuonan. Karon, naa naman ni sa atong mga kamot. This is God's light and truth. Do you understand? Naa naman ni. Ang pulong sa Ginoo, naa na sa atong mga kamot. Naa na sa imong desisyon, basahon ba na nimong dili, tuhuan ba na nimong dili, i-apply ba na nimong dili, naa na nimo. Sa panahon ni David, mga kaigsuonan, naghuwat pa siya, Lord, pakig-istorya nako. Send me your guidance. Direct my life into your presence. Karon mga igsoon, naa na ang church, gibutang ta sa Ginoo. Wa pa may church sa panahon ni David. Pero karon mga igsoon, naa ang church, naanay Bible, naanay preacher, to feed you with knowledge and understanding. Pero unsay gibuhat sa mga katawhan sa Ginoo? Wala man nagkuan, wala man nagpa-direct. Kay para sa mga katawhan sa Dios, ang pastor tigsinggit ra na diha. Walay value ang iyang mga gipantudlo. Pero sa panahon sa una, mas maayo pa mga kaigsunan kay once ang prophet musulti na gani, awa na basta matinuuhod ka sa Ginoo, wa imo gitong hinumduman niingon baya ang propeta kaingon ani. Mo bitaw na ang mga hari manawag yung propeta kay gusto nila nga maka kuan gyud mainsakto ang ilahang desisyon. Pero karon unsa may pananaw sa mga Kristohanon sa pastor? Diba? Ang imong consideration is, pastor is just like me. So na-miss nimo ang importance or the importance of the man of God sa imong kinabuhi to feed you with knowledge and understanding, to guide you, to direct you. Muna, gamay ra kay mga Kristohanon magpakitambag sa pastor. Pastor, kanang na ako'y kalibog ba? Sige, atong istoryahon. Diba? Kaya ang Ginoo, diha man na, mulamdag sa pastor, o sa isulti sa pastor. No? Dili lang ang pastor nga, sige, istorya lang diha niya, mupiyo ang pastor ba? Ingon ang Ginoo. Magkirig-kirig niya, lisod na si Santo Niño. Kung manay may tabo, pamauli mo. Ayaw, di arao. Niingon ang Ginoo. Mabitan na siya yun. The Bible says. Kay mauni atong guide. Muna iwali na to. Muna ang mga pastor, muwali, kinanglan iwali yun o sa gisulti sa Bible. Dili kay atong punan mo. Basa lang tago sa ka-verse. O niya, muwali din ta sa atong prinsipyo. Preach the word. Muna na kaniya itong mga mensahe diri, puno bersikulo, mga kaigsuunan. Mostly, atong mga wali diri, context yun. Wala ta nagkuan lang, nagpudyot-pudyot diha og bersikulo niya na ako'y prinsipyo, gusto na ako ipaybaw ninyo. Dahil sa magsugod ta sa pamangita tag verse ha. To support your principle. Or let's learn the principle of God through His Word. Muna, pagpag-guide yun ta, mga igsoon. Let's not be guided by a person, but let's be guided by the Holy Spirit. Within us, naa naman ta, tagsa-tagsa. Muna, every Christian should have time to read the Bible. And be guided by the Holy Spirit, mga kaigsunan. So that when we come together, and God will give the message
to the man of God. Kuan ka, ready ka to receive the instruction of the Lord. Amen? Mo ba ni? Sa simbahan, this is the place that the presence of God is with us. Amen. Iyan maning body. Diba? Unya, mag-ampog yapon ka, Lord, guide me into your presence. No. Ang imo na is to come. Amen. Come unto me. Mo na ingon si Ginoo sa atong panahon. And I will give you rest. Asam ka mo rest? Sa panahon ni David, makarest siya sa temple. Diba? Kita asam ta mo rest? In the church. Unya, mag-ampo pa kasi, Lord, guide me in your presence. Kaya ba nakaasa? Teach me, Lord. Teach me. Let your light and your truth come. Kaya ba nakaasa? So, medyo kalainan mga igsoon sa panahon ni David, sa atong panahon karon. Hindi pa nakasabot anak. It is in your decision whether you will accept, you will read, you will understand and apply imong buhaton mga igsoon, di makaabot jud kas presensya sa Ginoo. Kinagkuyog man mo. Pero di nimo mabati ang presensya sa Ginoo kung walay pulong niya. Do na asya nimo. Mo nay nakanindot ana mga igsoon. Kay gipuy-an na magudta sa balaang espiritu. Mo na in verse number 3 to 5. Ingon sa Bible, "Oh, send out thy light and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles." Muna pagtuon ni David nga ang guide sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Karon i-believe mata that the word is the light. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Mao man na ang pagtuon ni David. Mauna siya ang pasabot ang pulong sa Ginoo, and that is why sa panahon na sa church age gitagaan na ta mga igsoon sa balang espiritu, naa na ang pulong sa Ginoo. Ningon din ang Ginoo, "Let your light so shine before men." Unsa may makita nila when our light shines? Good works. Og sa dihang nahitabo na siya, glorify your Father which is in heaven. Mao na atong trabaho karon. Amen? So naa na ang pulong sa Ginoo. Ganun di ba ka mo basa? Ganun di ba ka mo meditate? Para mo danag ang kahayag. So, muhayag ang atong kinabuhi sa dihang gi-apply na to ang atong nakatunan. Kay ang works man mo'y makitaan. Dili man ang maayo ni mo recite. Grabe kay ka. Memory verse. Ang imo kay memory chapter. Grabe ka. Psalms 119. Allah! Taasa. Memorize ni mo tanan. Ang problema, wag yung bisag ko sa ka-verse na tuman. Uy, kapuslanan. Di ba? Arang-arang patong ni-recite Jesus wept, kay nakahilak yun ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kay perti badlong una. At least tinuod ang verse. Jesus wept. Ano, badlongon kay kustanan. Gahi kay kugo. Di ba? Pero daghan kay kagikuan, daghan kay kagibasa, pero wag yun natuman sa imong kinabuhi. Unsay kapuslanan? Naa na ang kahayag. Ningon si David, "Send out thy light and thy truth." Uy, naa kay pastor, nagsigwali sa imong atubangan. Unya, mangayo pa ka, "Lord, send me your light." Naa na. Pero nganong wa pa man gyapon siya kahayag? Nganong wa man gyapon ka nakadanag? Because there is no obedience in your heart. Nagtuo ang mga Kristohanon, kung makabasa tag Bible, mura na tag nakadawat og gahom. Dili oy, ang pulong mapuslanon kung buhaton. Pero kung ang pulong nagpabilin siyang pulong,
wala siya epekto sa imong kinabuhi. Kinanglan buhaton gyud siya para mahimo siyang mapuslanon sa imong kinabuhi, that they may see your good works. Nganong nahimo mo siyang good works? Because nakuha nimo ang imong gisunod pulong sa Ginoo. Mo na nakita nila ang result. Pero guay result nga makita mga kaigsunan, di gyud na di gyud na mapuslan. In verse number 4, then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O my God. Mo na may tabo. So pwede ni may tabo sa atong kinabuhi that after we show the works from the word nga atong nabasa, atong nakatunan, nagdanag ang atong kahayag dito, nakita nila ang atong works. When we come to the presence of God, we can sing praises unto Him. Amen? Kani mga atong mga musical instrument player, importante biyan na sila nga they are with the Lord. Amen. Because it is part of worship. Ang song leader dapat with the Lord. Because it is part of worship. Muna ningon si David, kung magiyahan ako sa imong kahayag, Lord, then will I go unto the altar of God. Unto God my exceeding joy. Naya kalipay. Muna mga Kristohanon nga nakapadanag dito sa kahayag sa Ginoo sa kalibutan, when you come to church, you are the most joyful person in the congregation. Malipayon. Pero pag abot nimo sa church, lingkod na kadiha niya, pagkahuman, puno kayo mong utong sa problema ba? Ano sa gibuhat nimo dito sa gawas? Nganong hastay mo problema, wa man hayagan. Pirti mangitngita sa imong naong. Nindot ang kinabuhi nato mga igsoon, kung kuyog nato ang Ginoo. Nakadanag ta, when we come into the presence of God, in His body, in the church, malipayon ka. Sa dihang nag-awit ka sa Ginoo, mga kaigsunan, tinuod yun, nindutan ni mo, Lord. Inikanta ni mo, praise the Lord, let the earth hear His voice. O niya, usa ka nga nagsabwag dito sa pulong sa Ginoo sa kalibutan, mga igsoon. Tininduta sa imong kanta. Di ba? Kaysa wala gyud ka napuslan sa Ginoo ba? Wa gyud gani ka nagbasa. Unsa may tumanon? Mo na niyo si David diri, upon the harp will I praise thee. Oh my God. Because nothing is impossible with the Lord. Kamo mga kanay inyo mga anak, mas nindot na inyo nang kanang i-dedicate sa Ginoo, Lord, gamita guni ako anak sa music. Wagi imposible mga igsoon. May buong na lang ka. Kanang ay mong anak, kanang labi na kanang anak, magsigtutok ka ng piano. Palitig, piano. Bahala na kanang duaan ba? Di ba? Nami ka nang gagmay kaya na ba? Tong, 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 tong. Oh. Start there. Nganong kita nga luwas mata kanon? Nganong ang mga tao nakadawat man o nakaangkon man sa right nga inig kamatay nato maadtog kanang langit ang atong kalag? Because Jesus invested His life. He invested His life. Mo na nakaangkon ta sa ginansya. Mga igsoon. Wala ko kita, kung di ta kay baw, ingon ana, prinsipyo sa Ginoo mga kaigsunan. Sige lang tagasto sa atong kinabuhi. Atong maupos ni atong kinabuhi. Wagi tayo napuslan. Wagi agi ba? Mo na pait kayong kinabuhi. Amen? Mo na every time we come to church, we cannot praise God. Ngano man? Sinukat ko, Lord, pero kulang. Mo na every time we come to church, we ask the Lord, Lord, I need this. Lord, please. Please, Lord. Sige lang ka pa-rescue.
Unya niyo na Ginoo, suguon ta ka og pang-rescue ato o daghan kaayo, pero ikaw man sige pa-rescue oy. Bisag unsaon pagkaghatag sa Ginoo, inigbalik nimo sa Ginoo, pa-rescue ra gud gyapon ka. Ngano man, it is not in your system to become useful. Nasabtan na to. So dapat madanagan ka sa pulong sa Ginoo. Dapat makasabot ka sa prinsipyo sa Ginoo. That your light should shine through your good works. Amen? In verse number 5, ibadlong na niya iyang kaugalingon. Ingon sa verse number 5, why art thou cast down, O my soul? Kanindot sa Ginoo. Oh. Angay ba nato pangutanan natong kaugalingon ani ron? Ngano galuya-luya man ka? Ngano man na imong simod? Mura naman nagnisagyat naman na sa sawg. Ha? Ngano naman ang imong ilong o ang imong simon nag-abot naman na. Sige naman lang kagmugot. Nakasimangot ka na lang palagi. Parang ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Diba? Ang mukha mo ay hindi maipinta. Nakalimutan mo na bang tumawa? Sumasayad na ang nguso mo sa lupa. Diba? Badlong lang. Kanang kantaha, badlong na. Kalibutan ho na mga kaigsunan, pero tinuod na oy. Sa mga Kristohanon, dapat dilingon ana atong dagway. We are the most joyful person in this world. Dapat kita. Because God lives within us. Amen? Diba? Mga gingharian, ang flag, pag naa ang flag, it means the king is in residence. Now, our flag is joy. Pasabot, ang presensya sa Ginoo naa sa akong kinabuhi kay malipayon ko. Ano yung nakanindot? Unya, kanira ba mo si itag smile kay magkagwapo biyata na? Magkagaan atong itsura ba? Magkanindot, magkatinaw. Nasabtan na ito mga igsoon? Nga naman, ang imong kanang dagway ba, kanang kuan kayo, kanang murag welcome kayo ba? Pero bisag unsa ka kaitsuraan, pero sige lang kag mugot, ang mga tao magtan-aw nimo na pud ni. Wala, pero kung imong naong smiling kay kanya, hinagad kay ka, bisag unsa lagi mo ibaligya, hurot. O, kita mo ito na maligyag Bake Mac. Pero tungod kay smiling man, at 10 minutes, hurot, oy. Limlim mo pa siya niabot, ang linya, pero tinantaasa. Lami pa atong Bake Mac ato. Pero kung imong dagway, sila kag mugot, wag yung palit na niya, Salad Master ni! Kanang Nutri-Ice ni! Ang gilutuan, abisan pag ibat-bat na nimo tanan. Kung imo dagway, mga kaigsunan murag aluminum. Mahadlo ka mga tao ni mo, oy. Ang ilang makita, ang poison sa imong naong. Hindi sila kasabot nga kanay imong gibaligya, walay poison. Nga naman ang ilang kitanaw imong dagway. Poisonos kayo. Wala, kato. Nag-smile siya, magbadok na siya. Mag-anak na siya o ka ng placard. Amot, kita mo wala. O, kanon. Nagdaka og lean and green coffee. Di ba? At today ka sa Oh! Pang slim. Unya, hiyak ka po na inyong tiyan. Pang slim. Kaya pang slim. Uy, mo toon. Oh, by the way, likayin na ninyong coke float. Likayin na ninyo kay salarin na sa tiyan. Di, any sugar, killer gina. Ang sugar may killer. Wala kita mga kaigsunan, dapat pangutanon na itong kung galingon na to, kung down atong kinabuhi ba? Nga
Ngayon mo na down man ka nga kuyog makas Ginoo. Naman ang Ginoo nimo. Why art thou disquieted within me? Di ba? Nganong kuan makakanang ang imong kinabuhi disturb magkaistanan. Hope in God. For I shall yet praise Him, who is the health of my countenance and my God. So meaning, God is the health of our countenance. Nga naman yung atong countenance, mura magmasakiton. Di ba? Unsay dagway sa masakiton? Mag-smile ba? Dili, ang mata ka ng luy-luy ka istanan. Oh. Pero healthy ka, malulot. Malulot og mga mata kanang murag inviting kay ba na. Oh, excited. Pero kaning nakay sakit, oy, ang imong mata mga igsoon, mura jud. Pero unsa man mo buka di. Luya ba? Mailhan oy. Oh. Muna niyon si David, God is the health of my countenance. O karon, na ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ipakita gud nato gud. Kung kinsa gyud ta aning kalibutan. We are the bearer of the light. And the light, mga kaigsunan, when it shines, it means i-apply na nimo, nakita ang good works. When you come to church, you are excited. Maka-praise ka sa Ginoo because nagamit ka sa Ginoo dito sa gawas. Kung mo na mahitabo sa atong ginabuhi, hallelujah. Ninduta sa atong pagsimba mga kaigsunan. The people of God are excited to come. So matuman yun nga daily, open yun ang simbahan. No? Mo na atong goal. Dili kay mosunod ta ana mga igsoon nga ang simbahan karon tagsa na lang ya katunga pag yun. Sunday morning na lang mag-meet. Luuya ang simbahan na. Sunday morning na lang wala na hapon. Pagkaluuya gyud. Kay baw kang anong gikaon nimo ang Sunday? Kay gibaligya nimo from Monday to Saturday, gibaligya nimo imong oras. Gi-convert nimo into money. Ayaw pa maligyag oras. Ipagamit na sa Ginoo. Siya'y bahala sa imuhang panginhanglan. Mo ni nakanindot. Amen? Kuna, ato ning kuan, atong i-train atong kaugalingan. Wa pa kita kaabot na nga point nga ang atong panginabuhi ning uyon sa discipleship. Wala pa gyud. Nga kung mahitabo na mga kaigsunan, mo na mapasa na to sa sunod na generation. So diyan mo, di gyud na mahunong ang networking company. Naagyo na mo tunga na sad, nasa na mo tunga na sad, and it will become better and better and better. Global is already good. Forever Living was good, but it died. Pero wala nawa ang networking. Symmetry, napahantod karon. DXN gani, napahantod karon. Global, naa. Karon, niabot ang Lean and Green. Mas nindot. So rest assured mga igsoon nga inikahupas ana another better will come. Muna i-learn ninyo. Di kay ari jud ko job pastor kay sukad pa sa una job na mo gina. Oh, ang mga Israelites na sila job dito sa Egypt. Mabiton di sila ka-worship sa Ginoo properly. Di ba? Unsa gibuhat sa Ginoo? Pagawa sila. Pag abot sa gawas, di sila ka-adapt sa system sa Ginoo, mamaligta! Muna sige panghitabo karon. Daghan na ni-resign, pero wa ni sunod. Namalik. Sundagon ninyo God, katuna ba? Naadiri atong kuan, naadiri atong paglaom sa discipleship. So,
dapat ang imong kinabuhi ni uyon, ang imong source ba of income na uyon dito. Making yourself free. Pag napusla na ka, mga igsoon, agoy, di gyud ka kapanagang gyud sa panalangin mo abot. Amen? Mo na nindot kay ning kinabuhi ni David, kapanaminan na to karon. Defend me, Lord. Direct me, Lord. Di lang kami sitag pangayo sa Ginoong tabang, kundi pagiya po ta, Pagiya po ta. So, because, according to David, God is the help of His countenance. So, ato na yung personal. God is the help of my countenance. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this opportunity, Lord. Ang makadungog na sadmi, nadungga na mo, Lord, ang imuhang mensahe. Salamat kayo sa kinabuhi ni David. And thank you, Lord, nga sa kinabuhi na mo kanon, we are more privileged because the Holy Spirit is with us. And the Word, ang imong Word, Lord, matanawan na namo, makita na namo anytime. And nag-agad na yun namo, Lord, kung unsa mi ka matinud-anon sa imong mga pulong. And I pray and commit to you your people, dear God. Please help them nga mahimo silang estudyante gyud sa imong pulong o dili lang kay kana mahimo sad silang trabahante sa imong pulong. Salamat kay Lord sa mga promises nimo nga mga panalangin, and help us to believe in you without doubting you. Bisang gamay lang, Lord, nga doubt. Ayog tuguti, Lord, nga naa na sa among kasing-kasing. Help us, Lord, nga among ipakita ang kalipay sa among kasing-kasing pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Salamat kay Lord. Once again, unite us as we pray together, Lord, today. This is for your glory. In Jesus' name. Amen.